Hindi mo ba ako papapasukin? Bakit ka lumalayo sa akin? Huwag kang matakot. Preso naman ako sa'yo eh. Wag! Wag! Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Mr. Ibanez, mabait naman akong tao eh. Saka madaling kausap. Kaya inaano ko sa'yo yung 40 million pesos para manahimik ka. Kung hindi, patatahimikin kita sa ibang paraan. Saksak mo sa bagay yung 40 million mo. Hindi ito matatapos sa kamatayan ko. Makukulong ka rin, walang hiya ka. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Leslie Yang, reporting for 24/7 Balita. Para sa nagbabagang balita ngayon, isang karumal-dumal na krimen ang naganap sa Robinson's Ermita, Condo 15th floor, room K2. Natagpuan na naliligo sa sariling dugo ang bangkay ni Ginoong Jacob Ibanez, ang isa sa mga star witnesses na naturing illegal na transaksyon na kinasasangkutan ng anak ng Pangulo na sa Ginoong Lester Arroyo. Ayon sa investigasyon, patungo na dapat si Ginoong Ibanez sa NBI upang ilahad ang pangyayari sa pier na kung saan naganap ang naturing transaksyon. Subalit meron daw isang tao na pumigil sa kanya habang siya'y palabas na. Marami nakita na ang taong nakaitim ay si Ginoong Lester Arroyo. Narito po ang aming correspondent na si Miss Diane Volante, live sa tahanan ni Jacob Ibanez. Hello Philippines! Hello world! Nandito ako sa bahay na na-massacre na si Jacob. Ngayon, nakapanayamin ko na ang kanyang mga pamilya. Magandang gabi po. Kamusta naman po ang inyong lagay buhat ng gabi na nangyaring ang karumal-dumal na massacre? Alam naman po namin kung sino gumawa eh. Si Lester Arroyo. Lester Arroyo! Hustisya para kay Jacob! Hustisya lamang po ang aming hinahanap. Hustisya! Hustisya! Ano nga ba ang hustisya? Ito po si Diane Volante, ang inyong patroller. Back to you, Leslie. Sinubukan po rin namin interviewin si Ginoong Arroyo. Ito po ang kanyang masasabi. Sir, ano masasabi niyo na ako sa Sir, ano masasabi niyo? Sir. Well, I have nothing to do with the murder of Mr. Ibanez. Sir, totoo po ba yan? Bakit po sinasabi na kayo po talagang may sala? Well, there is no truth in that. Excuse me, I still have a meeting. Ay, napaka-corrupt talaga ng gobyerno natin. Sana may magagawa ako. Pasok! You're all here. Attorney Yao, kami po ang pamilya ni Jacob Ibanez. Kailangan po namin ng tulong nyo para madala sa korte si Mr. Arroyo. Oo. Nabalitaan ko na tungkol sa kaso nyo. Sige, tutulungan ko kayo. Magpa-file tayo sa
Korte Suprema. Bulag na katarungan. Nasaan nga ba ang hustisya? Datapwat ay walang pinanghahawakang salapi o kaya ay espada. Ang importansya ng isang judiciary ay walang kasintulad sapagkat ito ay sumisimbolo sa isang demokratikong gobyerno. Tama lamang na sabihin ng mga korte ng hustisya ay nagsisilbing tahanan at tagapagpanatili ng mga karapatan at kalayaan bilang mga mamamayan. Ang mga tamad at korap na mga hukom ay magkakaroon ng negatibong epekto sa pagkabuo ng isang popular na gobyerno. Samantalang ang isang malaya at walang kinakatakutan na judiciary ay magbibigay ng lakas at stabilidad. Kung susuriin, ang tunay na tagumpay ng isang republika ay nakasalalay sa mabuti at epektibong sistema ng hudikatura na naniniwalang ang ating gobyerno ay isang gobyerno ng mabatas at hindi ng tao. Ang kataas-taasang hukuman ng Pilipinas ay ang pinakamataas na naghahatol na hukuman sa Pilipinas, gayon din bilang huling sandigan ng katarungan. Binubuo ang hukuman ng 14 na kasamang maestrado na pinamumunuan ng isang punong maestrado. Ito ang pinakamataas na ahensya ng pamahalaan na kagawa ng panghukuman. Matatagpuan ang gusali ng kataas-taas ng hukuman sa Binida ng Taft sa Maynila. Upang mapanatili ang kalayaan ng judiciary, ang mga sumusunod na nakasulat sa 1987 Constitution ay naitakda upang protektahan ng judiciary. Una, ang Supreme Court ay isang constitutional body. Hindi ito maaaring i-abolish. Ikalawa, ang mga miyembro ng Supreme Court ay hindi maaaring tanggalin, maliban na lamang sa isang impeachment process. Ikatlo, ang mga appointees para sa judiciary ay inonominate ng Judicial and Bar Council at hindi na sila dadaan sa konfirmasyon ng Commission of Appointments. Ika-apat, ang Supreme Court ay mayroong administratibong kapangyarihan upang isupervise ang lahat ng mga korte sa Pilipinas at ang mga nagpapalahad sa mga ito. Kalima, ang Supreme Court lamang ang may eksklusibong kapangyarihang idisiplina ang mga judges